Good day, Idol. Nasa Jeddah ka po. Ayan. Idol, sana po matulungan mo pinsan ko dyan sa Consulate Jeddah. Need na niya po umuwi kasi anak niya walang nag-aasikaso. Iniwan na siya ng asawa niya. Siguro asawa niya. Name ng pinsan ko, Harry Goma Gomez. Ayan. Shoutout sa iyo, Idol. No? Isa din pong OFW nagtanong. Walang iba kundi si Miles Goma. Shoutout po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat. Sasagutin po at magbibigay po tayo ng advice regarding po sa question ni Madam. Okay? So, bago po ang lahat, bago ko po sagutin lahat, ayan, paulit-ulit, paki-follow, ayan, paki-follow po yung aking YouTube channel. Ayan, bagong gawa lang po, OFW Pinoy TV. Marami po ako mga upload related po sa OFW. Katulad ngayon, kung may mga question kayo, pwede po kayo mag-comment dun sa YouTube comment section para mas mabilis ko pong mabasa kasi po manonotify po ako agad at magagawan ko po agad ng video katulad nito. Okay? So first place, Madam, thank you sa mga nag-subscribe, no, sa mga kapwa kong OFW. Lagi po kayong mag-iingat. Ayan, so unang-una, Madam, yes po, nasa Jeddah po ako. 10 years na rin po ako. And nabanggit nyo po dito sa comment section nyo, yung pinsan nyo, ulitin ko pinsan ko dyan sa Consulate Jeddah. So ibig sabihin, nandyan na po sila sa Consulate. Nandyan na po siya. Or dyan sa embassy natin. Hindi niya po kasi umuwi, wala mag-asikaso sa anak niya kasi nga iniwan ng asawa. Nakakalungkot. Isa na ako doon, nakaka-relate ako. Kaya gusto ko magbigay ng advice din sa mga kapwa kong OFW. Unang-una po, Madam, Consulate, nasa Jeddah na po siya, nasa embassy na po, di ba kasasabi nyo lang nasa Consulate Jeddah. So ibig sabihin, hayaan na natin yung embassy o yung Consulate mag-asikaso sa kanya sa pag-uwi. Kasi total nandyan na rin naman siya. And hindi ko alam bakit nandyan siya. Kasi kung ang problema lang naman wala mag-aalaga sa anak, hindi po yun ang malaking rason para umuwi po kayo. Baka naman, nandito siya sa Jeddah, nagtatrabaho, Harry Goma Gomez. Kasi yun ang comment niya nasa consulate siya o baka nasa Jeddah siya. So ganito na lang, Madam, kung nasa Jeddah po siya, mismo nasa embassy pala, consulate, ayan mo na yung gobyerno natin sa consulate ang mag-asikaso kanya sa pag-uwi kung nandyan na. Pero kung wala, hindi kasi siya basta-basta makakauwi kung ang problema lang walang mag-asikaso sa anak niya. Kasi po, may parents po yan si Harry Goma Gomez, yung pinsan mo. Wala po bang parents yan? Hindi po, yan po yung yung mag-asikaso sa anak niya. Ganun lang po yun, hindi kasi basta-basta makakauwi. Lalo na kung Harry, hindi ko alam kung lalaki siguro to, no? Hindi ko alam kung anong trabaho. Basta po, yun, may pamilya naman po yung pinsan mo, di ba? May mga kapatid, magulang, yan po yung mag-aalaga sa mga anak niya. Kasi kung nasa company to, kung lalaki to, hindi po to basta-basta makukuwi. Kasi hindi naman po siya matawag na emergency. Kung iniwan siya ng asawa niya, walang mag-asikaso, hindi po siya ganun ka-emergency. At ito na po din po ma-advise ko dito kay Harry Goma Gomez, yung pinsan mo. Nakakalungkot man na iniwan. Okay, iniwan na siya ng asawa kasi kumbaga hindi nakatiis. Kaya yun ang magiging natin, tayo mga OFW. Relate po ako diyan na kumbaga hindi nakatiis yung nasa Pilipinas or hindi nakatiis yung nandito sa abroad, vice versa. So sa kanya sa Pilipinas siguro na may nakita o may nagbigay na ng oras do sa asawa niya, kaya nakakalungkot. Sorry sa nangyari. Pero yun yung pinaka the best advice ko, Madam. Kung company yan or nasa bahay yan, household, hindi po yan basta-basta makakauwi. Okay? Kung yan lang po yung magiging rason, hindi naman po yan emergency kung tawagin. May solusyon naman. Kung ang anak lang walang mag-asikaso, may mga paraan naman po yan. At alam nyo naman po yun. Okay? Yun nga lang. Kung nasa nakakonsulate naman siya, hindi po nandyan na naman siya. So yung consulate na po yung tutulong sa kanya. Hindi ko na po siya matutulungan. Kasi isa din po akong hamak na tulad nyo ring OFW. By the way, malapit po ako dati dyan sa Jeddah Embassy. Alam nyo bakit? Kasi araw-araw ako nandyan. Kasi naghahatid ako ng mga alaga ko. Elementary. Maliliit pala yung mga alaga ko before, nasa 2014 hanggang 2016. Ganun. Malimit ako araw-araw dyan. Bakit? Kasi yung mga kapwa Pinoy natin, mga nagtitinda yan, mga lutong Pinoy. Sa labas ng embassy, marami dyan mga kababayan natin kaya makakakain. Kaya yung mga pumupunta sa embahada, wala pong problema. May mga Pinoy po, mga nakatambay sa labas, mga nagtitinda, si Manong, si Aling. Matagal na sa Jeddah, halos dyan na nakatira.
Kaya yun, masarap yung mga pagkain doon. Kaya araw-araw ako nandun para bumili pagkain. May nakakausap din naman ako. Pero hindi pa ako nagko-content, no? Hindi pa ako nagbablog. Naglalaro pa ako ng mga games na yun. So, ngayon, hindi na rin ako nakakapunta. Malayo na po yung bahay namin. At high school, college na po yung mga alaga ko. Kaya hindi ko na rin basta-basta nakakaalis. Kahit nga sa mga tropa-tropa, hindi na rin kasi sobrang busy. Hindi ko na kaya. Ngayon nga, sinisingit ko lang yung pagko-content. Ngayon, umigib lang ako ng tubig para sa inumin, di ba? So, busy na rin po tayo. So, yun lang po yung pinaka-the best advice ko na talagang ganun talagang buhay. Pag umalis ka, buo yung pamilya, 'di ba? Tapos hindi ka pa nakauwi, wasak na. Okay? Ano na 'yan? Parang common na sa OFW. Swerte naman yung iba, buo pa rin hanggang ngayon kahit LDR, 'di ba? So, yun yung pinaka-the best advice ko, Ma'am Miles Goma. Para sa akin, hindi sa ganun ka-emergency para lang kung walang mag-asikaso. Hindi ka papayagan yung pinsan mo kung sa kampanya, hindi yan basta-basta makakauwi at kung katulong naman, kasambahay, hindi rin basta-basta papayagan ng amo. Okay? Gawan nyo ng paraan. Sayang po yung kinikita nyo dito kung pauwi nyo po yung pension nyo. Diba? Sayang po yung kita para lang dyan sa anak niya na hindi makakauwi. Pagtapusin na lang po niya yung kontrata. Tapos sa asawa naman niya, hayaan mo yung asawa niya. Magsisisi din yan sa badang huli. Move on na lang tayo. Okay? Yan. Yun lang naman, Ma'am Miles Goma. Maraming salamat sa pagkukom, sa pagkatanong. I hope na nasatisfy ka sa mga tanong ko. Yun lang naman yung magiging advice ko at may tutulong. Okay? Yan, kung kayo naman OFW, kung may mga tanong, kaya ko naman. Sana naman, favor naman, pag nagtanong po kayo, buuhin nyo na, ibigay nyo na po yung full details para makapagbigay pa ako ng advice ng maayos. Kasi, hello idol, hindi putol hindi ko maano yung mga question, kaya disregard ko na, 'di ba? Kasi ang dami niyo kasi nagko-comment, hindi ako makakapag-reply agad-agad. Mas maganda full information para full din yung gagawa ko ng advice. Okay? Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please, isang lang naman, thumbs up. And then, i-comment, i-share nyo. And then, click nyo pa yung all, subscribe, para lagi po kitang update sa mga ganitong content about OFW. Okay? Maraming salamat. God bless and bye-bye.